Hi everyone! This is Familia B and we're here at the most iconic bridge here in Alexandra, New Zealand. So, actually there are a lot of places to visit here in Alexandra, New Zealand. And of course, this is the most famous one. So, this is an old bridge that was built around 1882 and was said to be one of the largest and strongest bridge during the time here in New Zealand. So that is the old bridge. Ayan. So, yan yung old bridge natin. At saka, meron yung new bridge na yan. So, ang ganda din ng pagkagawa ng new bridge na yan. So, syempre, sa tagal ng panahon, ayun, bumigay na rin yung ating bridge na yan na ginawa pa noong 1882. So, ayan. O, diba? Napaka-historic niyan. O. And of course, hindi mo maipagkakaila yung ganda ng ating place na ito. So, look at that, nature lovers! I love this! Oh. So, pag pumupunta kami dito ng Alexandra, ito yung pinupuntahan din namin kasi actually, it's relaxing and alam mo yung nakakaano yung vibe ng ating nature dito. So, at the moment kasi, ayan, fall na tayo. Katapos na ng autumn natin. So, yan. Kasi next month, May, June, magwi-winter na tayo. So, ayan. May, ayan, nag-start na yung ating paglagas ng mga dahon-dahon ng ating mga trees. And look at the vibes. Ganda nung ating, pagkaano ng sikat ng araw, tsaka yung ating river na yan. Napakalawak ng river na yan. Ang ganda ng kulay ng river na to. Kasi minsan kasi, depende sa time din ng pagpunta. Kasi makikita mo yung pagka-blue ng river na yan. Pero at the moment, kasi 4 p.m. na kami nandito. Ayan. Diba? Hindi siya kita, pero ang ganda ng natin. So, look at that. Yun. Diba? May mga ka-nature lovers dyan, just like me. So, ayan. Ang ganda po ng place na ito. So, hi! Hello everyone. So, today, magtutour tayo from Alexandra to Clyde and then to Cromwell. So, actually, ito yung mga magkakalapit na towns dito sa malapit sa amin na pinupuntahan din namin lagi. Kasi dito kami namamalengke ng aming mga groceries. And, ayan, of course, habang mag-grocery ka, pupunta ka din na mamasyal-masyal sa mga magagandang places na malapit lang sa natin. So, actually, maraming places na pwedeng puntahan dito sa sa Alexandra, pero dito muna tayo sa may iconic na bridge na ito na ginawa pa noong 1882. Diba? 1882 yan, ilang taon na yung nakalipas. Meron pa siyang naiwan na pagkakilanlan na history niya noon, diba? So, pinalitan siya ng modern bridge which is also beautiful. Ayan. So, ginawa lang din yan. So, there are things to do here as well. So, pwede kang pumunta ng Roxburgh Trail. Mag-biking ka dyan. Sa Donstan Wines, sa Como Villa Estate. Mga places na pwede sa Otago, Central Rail Trail, Black Ridge Vineyard, Flat Top Hill Conservation Area. So, ito yung mga places na pwede nating puntahan dito sa Alexandra. So, look at that. So, at the moment, we'll be enjoying this view. And, of course, relax. So, ayan. Kasi, marami tayong pupuntahan na magkakalapit na town. Kaya, dito muna tayo sa mga iconic tsaka yung malapit sa kalsada. So, ganun yun, malapit sa kalsada. Yung malapit lang. So, and then, maybe other days, pupuntahan natin yung mga ibang places na yun na nasabi ko kanina. And, we'll go on a tour as well. So,
So, yung gagawin muna natin is, ipakita natin yung, yung malapit na towns dito sa amin. So, dito sa Alexandra, ito yung pinakamalapit. And then, after that, sa Clyde. So, parang nagta-travel kami ng 1 hour para pumunta dito sa Alexandra. So, actually, ang Alexandra, maraming mga hotels din. Kaya kung gusto mong magstay at mag-enjoy sa mga views at mga places na puntahan dito sa Alexandra, ay pwede kang magstay. So, hindi mo problema yung accommodation dito. But for us, kasi malapit lang naman sa amin, 1 hour travel lang naman, of course, hindi na kailangan yan. So, ayan. Kailan magbibiyahe pa kami ng 1 oras para makita ang magandang place na ito dito sa New Zealand. So, ganun talaga dito kasi syempre, pagka off, kasi importante rin magtrabaho, di ba? Para to pay the bills and other necessities on mga kailangan din natin. So, ayan. So, pagka off, yun yung time na mag-travel tayo. Kasi, usually naman is we have 2 days in a week para gawin yan. Kasi 2 days off. Yan. So, kasi nga dito sa New Zealand, ang work and life is balance. O, diba? So, kaya kasamang New Zealand sa top 15 na happiest countries in the world. Kasi, syempre, diba? Ito ni-reserve talaga na pang viewing yan. So, hindi ka magbabayad dito ng any fee. Pwede ka, free lahat yung mga places na magagandang puntahan. So, malawak yung space. Actually, malawak yung space ng nito, lalo yung parking area nito. Malawak siya. Kaya, kahit ilang sasakyan din yung dyan. So, hindi problema yung parking area. So, hindi ka rin magbabayad ng parking area mo dyan kasi other towns like sa Dunedin, tsaka sa Queenstown, magbabayad ka ng mga parking areas mo. Siyempre, parang kasi, pag sa Dunedin na kasi, tsaka sa Queenstown, yun yung parang medyo city. Yun na yung city ng South. Especially the Dunedin. So, pero yung mga na to, dito sa Alexandra, ito, mga towns na lang din yan. Mga towns din dito. So, yan. At tayo ay mag-tour tayo dito sa Alexandra mamaya. And we'll see. Of course, ayan, enjoy muna natin yung napakagandang view na iyan. So, sabi ko nga kanina, pwede kang dito. May mga areas for biking, may mga museum din, tsaka meron din, kasi dito, usually yung hobbies din ng mga tao dito is gustong-gusto rin nila na nagba-biking sila. Kaya meron talagang mga places na trails talaga na nilalaan dyan para makapag-biking yung mga tao. So, actually, mga iba, family sila, yung mga iba, yung mga nagkakaedad na, tsaka yung mga iba na gustong maging fit and right. Maganda ring hobby yung yung cycling na yun. So, tapos, kapag sa kalsada rin, talagang kapag may nakita ka na nagbabike dyan, give space sa nagbabike. So, ikaw mismo na sasakyan yung medyo iilag dyan para may lane na magbike yung bikers. So, ganun dito. So, nila yung ginigive priority din nila yung mga bikers natin. So, kapag bikers ka dito, syempre kahit nasa kalsada ka, hindi ka masyadong mag-aalala kasi trained din yung mga driver dito na kasama yun sa nila. Turo sa kanila na kapag may nagbabike sa kalsada, ayan, give way. Bigyan ng room para makapag-bike siya ng maayos at hindi naman siya ma-side sweep, 'di ba? So, safe na mag-bike din kahit nasa kalsada ka dyan. So, yun. 'di ba? So, yan. And this is the Alexandra
New Zealand. And of course, ayan, napaka-iconic ng bridge na ito, which was built on 1882. O, diba? I love this! Yan, of course, napaka-fresh pa ng, diba? Napaka-fresh pa ng hangin dyan. Oh. Yan, just look at that. Ang ganda ng reflection ng na yun, yung ating tree doon sa river na yan. O, di ba? I love this one. So, kapag talaga napunta kami dito sa Alexandra ito yung lagi naming pinupuntahan din namin to lagi. Kasi usually naman mga once a week kami napunta or after 1 month, ganon. Kasi minsan, pag nag-grocery kami, dito na kasi kami nag-grocery sa Alexandra na to. Pag nag-grocery kami, nag-grocery na kami ng pang isang buwan na, 'di ba? Para tipid-tipid din sa gasolina. So, of course, naglalaan ng time na makapag-travel din sa mga magandang places dito sa New Zealand. Pero not all the time is going out, diba? So, naglalaan din tayo ng time. So, ayan, diba? So, gaya nga ngayon, andito na tayo sa famous na napakagandang tourist destination dito sa Alexandra, New Zealand. So, actually, nung una kong makita yung bridge na ito, sabi ko, ang ganda naman ng pagka-design. So, so, nung 1882 pa pala is marunong na yung mga tao na mag-build ng bridge sa underwater, ay yung may ayan na kailangan mo pang sa tubig, 'di ba? So marunong na sila ng ganun. And so yun, 'di ba? Ang ganda ng niya, ang ganda ng design, para siyang stone na kwan. Tapos ito syempre iba na tong modern bridge natin today. Kasi na yan more on steels na yan. So ayan. So, it's a work of engineering na yan na nag-aral na yan ng mga kwan natin. So, of course, nung 1882, doon na na-appreciate ko kasi matalino na rin yung mga engineers natin na nakagawa na ng bridge dyan. So, eto na ang Alexandra, New Zealand. So, road tour na lang tayo. Road tour na lang yung gawin natin. Kasi, napakalawak ng place din na ito. Malawak yung place. So, kapag nilakad mo yan, aabutin ka ng oras. So, road tour tayo. Of course, using the car. And then, nakaano lang naman tayo dito is, pag nandito ka sa town, yung takbo ng sasakyan is 50 kilometers per hour. Kasi pag nasa highway ka, 100 kilometers per hour. So, yun yung Woolworths. Isang grocery din yan dito sa Alexandra. So, we have the Woolworths and then the New World. So, dalawa yung dito na groceries natin. So, yun yung New World. Parang sa atin lang din, magkalapit lang din yung mga groceries na yan. So, actually, yung famous na grocery natin dito is the New World and the Woolworths na yun na nadaanan natin kanina. So, we also have the Liquorland. And then, ayan, may bentahan din ng sasakyan tayo, Toyota. O, yun. So, usually, yung mga buildings talaga natin dito sa New Zealand, it was built with just like 1 floor. If you, pag notice niyo siya. Meron din tayong Caltex din dito. So, ayan, may Caltex dyan sa atin, sa Pinas. So, yun. And, nabibuild talaga siya na more on first floor lang. Kasi, syempre, malawak din naman talaga kasi yung space nila. So, ayan. At dito rin sa Alexandra, andan sila ng ayon. Ang Mitre 10. Yan. So, maraming binibenta din dyan. Mga like for gardenings, ganon. Tapos, ayan. Diba? Daming sasakyan. Mga basic need lang talaga yung sasakyan dito sa New Zealand. So, ayan. And then, we have, yung pupuntahan natin na yung New World. New World, mamaya pag nag-grocery tayo. I mean, yung sa warehouse. Actually, yung warehouse na yun, parang yung, parang
Kung sa atin, yun yung mga place na, yung mga China products na mga mumurahin. Pero, okay na din naman, meron din namang mga, kahit mumurahin din naman kung matibay. So, depende rin naman yun kasi may ano talaga. So, yun. O, diba? Napakalinis ng town na ito. Just look at that. Oh. So, wala ka talagang, ayan, may Smith City din. Usually, yung mga to, pwede ka rin order ng online sa mga products mga yan. So, yun. Oh. So, this is Alexandra Town. Yun yung natin, yung warehouse. And then, ayan. Oh, diba? So, yung town mismo is kaano lang niya talaga itong malapit lang talaga dito sa bridge. Oh, so whenever na pupunta kami na mag-grocery, ayan, pupunta kami dito sa magandang na yan. So magandang bridge na yan. So, oh, diba? So, this is it. Oh. Ang ganda talaga ng place na ito. So, actually, usually kasi pag town dito sa New Zealand, ini-encourage na talaga na na pag yung mga backyards mo, yung mga lawns mo is dapat na mower yung mga yan. O, di ba? Newly mowed yung mga yan. O, so, ganito yon. So, ito yung town ng Alexandra. Tapos, pagkatapos nito, ang Clyde naman. So, nag-travel kami ng 1 hour para makarating dito. So, dito kami bumibili ng aming mga stocks for, kasi mas mas mura siya compared sa bibilhin mo doon sa amin din sa town namin. Meron din namang, may naman siya, may 4 square, pero iba pa rin yung talaga yung mga groceries na malalaki kasi mas mura din yung mga benta nila. So, ganyan. So, yung ginagawa na lang din namin is, ayun, di lalabas ng, para dito mamalengke, tapos dinadagdagan na lang namin ng pang isang buwan na grocery, ganon, para hindi mamaya't maya punta dito kasi syempre magastos din sa gas. So, ayan, tipid-tipid din tayo pag may time kasi hindi naman natin pinupulot yung pera dito. Syempre, pinagtatrabahuan natin yan at hindi lang naman, marami din naman tayong mga gustong gawin sa mga buhay-buhay natin. Kaya, ayan, tipid-tipid din pag may time. So, ganun talaga. So, pag hindi kaya ng bulsa, huwag ipilit. Charis! Diba? Ganun yun Kasi minsan, syempre, meron yung mga marites na maririnig mo na lang dyan, no? Nabili ng kesyo nabili ng magarang sasakyan, ganun, tapos hindi pala kaya ng bulsa. Yung syempre, para sa akin lang naman, kung ano yung kaya ng bulsa, yun muna yung, yun muna yung i-spend. So, talaga yan nakadepende yan sa how much you earn. Huwag kang mag-spend ng, mamaya sobra sa ina-earn mo, ay naku. Especially na mga OFW just like us na, syempre, darating yung time, uuwi din tayo sa atin. Pero dito sa New Zealand naman, pwede kang maging resident dito hanggang sa pagtanda. Pero sa akin, gusto ko pa rin na tumanda sa Pilipinas, ganun. Kung pwede. Mahirap din naman kasing magsalita ng patapos. Kung pwede naman, kung natupad na, ganun, good for me, ganun. But if not, ganun talaga yung buhay. Change is, constant. So, ayan. And then, so we're done sa Alexandra. Nakita naman natin na napakagandang town ng Alexandra na yun. So, mag-travel naman tayo going to Clyde. So,
We're going to Clyde. So, ang ganda rin ng town na yun. So, actually, yun yung parang mas maraming mga tao. Kasi yung, ang dami nilang bahay doon na magkakatabi. So, we'll see. So, yun nung una kong dating dito, yun yung town na napansin ko na, wow, such a beautiful town. Sige, tara tingnan natin kung bakit ko nasabi na napakaganda ng town na yon. So, there we go. O, diba? So, makikita mo talaga na, napakaganda ng place na ito. So, it's really different kasi malawak talaga siya at saka hindi siya crowded, not polluted of course kasi syempre konti lang naman yung tao na gumagamit. So compared din naman sa atin na maraming mga tao yung gumagamit. So maraming sasakyan, ganun, mas marami pa yung mga crowded pa tayo. Pero dito, ayan. Pero actually yung nakakamiss din yung crowded na natin dyan sa atin. Compared naman dito na minsan, parang boring din minsan kasi walang katao-tao. Pero ganun talaga. So, let's appreciate what we have, sabi nga nila. So, ganito sa New Zealand, ganun sa Pilipinas. Yan. So, appreciating dito sa New Zealand kasi ito yung meron kami ngayon. So, ayan. So, this is what I'm talking about. This is Clyde Town. So, look at that. Anong napansin mo mga beshi? So, diba? Almost the houses are look alike. Alam mo yung parang pare-parehos lang yung diba? Ang ganda. So, ito actually yung una kong napansin kasi almost lahat ng mga bahay dito is parang pare-parehas yung nila kasi diba? So ang daming house na yan. So hindi mo talaga makikita yung sobrang may naghihirap kang kapitbahay tapos meron kang sobrang kapitbahay na grande. Diba? Yung parang tama lang. Mga tama lang. Yun yung gusto ko. Parang ayan. Kasi mahirap din naman yung may sobrang yaman. Tapos may sobrang hirap. Yung ganun ba? So, tingnan mo yan. Diba? Makikita mo na parang silang lahat is meron. Look at that. Sa town nila na ito, yung hindi mo makikita yung sobrang hirap tsaka sobrang yaman. So, ayan. Pero yung of course, sabi ko na nung last, yung houses na yan, kahit na ganyan siya, kasimple yung house na yan, ang worst niyan is, ito kasi yung mga typical na bahay dito sa New Zealand. So, ito na yung mga typical houses worth 10 to 16 million in, pesos. So, ganun. Ganun kamahal yung bahay dito, ha? Kaya investment din yung bahay dito sa New Zealand. Look at that. Kaya, kung wala kang bahay dito na napunta, parang isang generation na yan na bubuuin yung yung magkabahay. So, ayan. So, mahirap ding magkabahay dito sa New Zealand at mahal. So, usually din yung mga tao is nagre-rent na lang din. Kasi, yun nga, mahal nga siya. Look at that naman. So, imagine mo ba naman yung 10 to 16 million pesos. So, syempre, kahit din kung sa pera dito, mahal na din. Ganon. So, mahal magkabahay. Pero, okay lang din naman kasi, syempre, dito, hindi naman yung trabaho. Hindi naman konti ang trabaho. Parang lahat naman ng tao is nagkakatrabaho dito. So, hindi yung hindi yung lack of opportunities for work. Maraming trabaho dito, kaya maa-afford din mga tao na bumili ng ganun kamahal na bahay. So, ganun dito. So, this is Clyde. So, meron ding hospital dito. Syempre, maraming mga tao na,
So, usually yung mga isang towns, meron silang mga home care for the aged. Tapos, may hospitals din yung mga yan. So, kasi dito, pag tumanda na yung mga tao, pag nagkaedad na, kasama sa benefits nilang yung mga, na yan, yung magstay sa home for the aged. So, yung kagandahan din kasi na nag-i-stay yung mga nagkakaedad na sa home for the aged, kung walang mag-aalaga sa kanila sa bahay, especially kasi minsan, 'di ba, kahit naman marami yung mga anak natin, kung pumunta sila sa mga places kung saan sila nag-asawa, kung saan sila nagtrabaho, wala. So, wala kang kasama sa bahay. Paano pag risk for fall ka, ganon? Sinong titingin sa'yo, mga ganon? So, ini-encourage din nila dito yung mga home for the aged. So, syempre, maganda rin naman yung home for the aged kasi mga caregivers na healthcare professionals na yung mga nag-aalaga sa kanila. So, that's the benefit of it. So, minsan, yung, syempre, sa atin kasi, 'di ba, yung ating family ties na inaalagaan natin yung ating mga magulang, yun din yung isang kagandahan dyan sa atin. Yun. So, actually, lahat naman ng mga bagay meron mga pros and cons, 'di ba? So, ganun yun. So, dito, ayan, ang mga tao, pag nagkakaedad na, nilalagay sa home for the aged. Ayan. So, minsan, mga nagiging lonely yung mga yan kasi hindi nila kasama yung family. Pero ganun talaga. Yun na yung nila. Yun na yung train nila. So, ayan. So, there we go. And then, so, after natin dito sa Clyde, pupunta tayo sa Cromwell. So, ito yung mga towns na magkakalapit, yung Alexandra, tapos yung Clyde, and then yung Cromwell. So, all in all is like a 1 hour and 30 minutes travel. So, ayan. So, pag pupunta ka pa ng Queenstown, so yung kalsada na ito, yung madadaanan mo is yung Alexandra, and then Clyde, tapos yung Cromwell, and then yung Queenstown. So, pagkadating mo na ng Queenstown, 2 hours na yun na travel. So, pero syempre, dito lang tayo hanggang sa Cromwell muna tayo. So, the next time, we'll go on a tour naman sa Queenstown para makita din natin yung Queenstown. So, there you go. So, ito yung Clyde Lake, tsaka yung mountain na yan. So, itong mountain na to, meron ding recreational activity dyan na pwede mong gawin. So, pag nakikita mo yung parang maliliit na kalsada na yan yung mga trails for bikes. Mga bikes. Kasi sabi ko nga, yung mga tao dito, mahilig talaga na mag-bike. So, isa yan sa pinaka, na recreational activity nila dito pag pero maganda rin naman na exercise kasi yung biking na yan. So, gusto ko rin mag-bike dyan. Pero sa, pagka medyo lumaki-laki na tong baby ko na yan. So, ayan. So, pag nagta-travel ka dito going to Queenstown, ito yung nadadaanan mo na to. So, this is the Clyde Dam. Tapos, yan yung ating, mountain na yan na pwede kang mag-biking dyan. Of course, pwede ka rin mag-walking. Ayan. Tingnan nyo yung mga bundok dito na wala siyang punong kahoy. Ganyan talaga siya. Mga rocky talaga. Siguro nga maraming mga rocks dyan. Kaya mabato siguro. Kaya kalbo talaga yung bundok na yan. Kasi usually yung mga puno dito is tinatanim din. Oo. So, tinatanim din yung mga puno dito. Pero, yung bundok na yan, wala talagang puno. Oo. Kalbo talaga siya. So, ayan. Mga, yan. Magandang mag-biking. Tapos, mag-walking. So, there we go. O, diba? Ang ganda. So,
Ayan. So, mga nature lovers dyan. Ayan. So, nandito tayo sa Clyde Dam. And then, yung kalbo nating bundok na pwede kang mag-biking dyan, mag-walking, o, diba? So, such a beautiful place. So, ito yung kagandahan dito sa New Zealand kasi yung mga, ano nila is mga untouched ba, na makikita mo na nature talaga siya na hindi siya man-made na maraming nilalagay-lagay na kung ano-ano. Makikita mo na lang na ganyan talaga siya, o, diba? So beautiful.
signage of Cromwell. O, diba? So, nandito na tayo sa Cromwell Town. And of course, pag nakita mo na, ayan, yung mga fruits na yan, andito ka na sa Cromwell. So, yun. There we go. So, pagkatapos ng Alexandra na nadaanan natin kanina, tapos yung Clyde, and then, eto na yung Cromwell Town. So, road trip lang yun eh. Nauna nating nadatnan yung Alexandra, tapos yung Clyde, and then, Cromwell. So, dito naman sa Cromwell, maganda rin dito na town. So, look at that. Mas marami ka ring makikita dito. So, parang din sa Alexandra na meron din silang mga Woolworth, mga groceries, meron din silang mga stores. Marami ring mga stores, tapos meron ding mga hospitals. May hospital din naman siya for emergencies. So, yun. So, of course, ang pinakaunang ginagawa ng baby ko pag napunta dito, ayan, maglaro dito sa may sand area. So, that's her favorite. Ayan. So, yun din yung kagandahan dito kasi sa lahat ng mga town, mayroong mga children's park talaga na kung saan pwede silang maglaro ng free. O, diba? So, kaya happy din yung mga bata dito kasi may mga nakalaan para sa kanila na pwede silang maglaro-laro dyan. So, ayan. So, while my baby is playing, ayan. So, ganito dito. So, pag napunta kami dito, ito muna yung unang ginagawa ng baby namin. Tsaka kami mag-grocery. Kasi may dito, meron Asian store. Kasi doon kami bumibili ng mga yung mga products from the Philippines or mga Asian countries. So, ayan. Pagka kasi sa mga groceries dito, wala yung mga products natin na mabibili mo sa Asian store. Pero yun din yung kagandahan dito kasi kahit na wala ka dyan sa Pilipinas, okay lang din naman kasi pwede kang makabili ng mga products from the Asian store. So, yun. Oh, you like it? So, yun. Ang ganda rin ng sand na yan. So, meron pa silang mga iniiwanan lang yung mga toys dyan. So, para makapaglaro yung mga bata. So, ayan. So, hindi lang yung sand na yan. Ayan. So, ito yung children's park nila dito. Yun, pwede kang tatakbo-takbo doon. O, diba? Ang ganda talaga. Alam mo yung, pag naghahanap ka ng place to relax and enjoy. Tapos, mag-breathe in, mag-breathe out. O, diba? Ang linis ng hangin din dito eh. Kasi ikaw ba naman napakalawak, tapos napakalinis pa. So, look at that. So beautiful. Ayan. So, maglaro-laro muna dyan. Oh. Look. So, yan. O, di pa halos pare-parehas yung itsura ng mga towns dito. Kasi sila, mga well-maintained na mga lawns nila, tapos yung yung mountains, tapos yung mga buildings na mga first floors, and then ayan, ganun talaga dito. So, yeah, okay lang din naman na kahit mga bungalows lahat yung gawin nila kasi napakalawak ng kanilang space. O, diba? So, hindi na kailangan ng matayog na building dyan. O, so, that's the grocery. O, that's the parking area. So, may mga nakalaan talaga ng mga parking areas dyan na. So, pati rin yung parking areas dito is free. So, pwede kang mag-park dyan while you're doing your thing. So, yan. So, this is Cromwell, New Zealand. O, diba? Napakaganda at saka So, marami ka rin pwedeng gawin dito. Pwede kang pumunta rin sa mga sa mga vineyards nila dito. May mga groceries, may mga so, each town kasi meron silang mga top
mga top places to visit, pero hindi na natin mabivisit yan lahat. So, maano na lang din natin yan sa ibang vlogs natin. So far, this is our road trip. So, from Cromwell, tapos balik ka ulit ng Clyde, and then Alexandra, and then sa amin na. So, 1 hour 30 minutes travel. So, dito kasi, yung 1 hour 30 minutes travel na yan, malayo na yung natakbo mo dyan. Kasi, pag nasa highway ka, ang maximum speed level na pwede mong takbo is 100 kilometers per hour. So, kapag nandito ka sa town mismo is meron kang 50 kilometers per hour. So, yun yung takbo ng sasakyan dito. So, yun. Time to go home, baby. Tingnan natin yung regalo ng daddy niya na malaking egg for Easter. So, yan. O, diba? So, bili muna ng laruan ng baby na yan. So, kakatapos lang ng Easter, kaya buksan yung kanyang, uwi na at buksan yung kanyang malaking egg, o, diba? So, there we go.
So as you can see, di ba, napakaganda pa rin ng mga places natin dito. So marami kang makikitang mga bundok-bundok talaga dyan. So yun. Di ba? So nag-i-start na talaga yung mga bundok natin is nag-i-snow na. So winter is really coming na, malapit na next month. So kasi May na ngayon. And June is the start na talaga na winter na. So, enjoy din natin yung greenery natin sa ngayon kasi maganda. Diba? Look at that. Yung ating mga, talaga is nag-green na kasi naulan-ulan na today. So, ayan. Green na yung mga meadows natin dyan. So, look at that. Buhay na. Kasi pag nag-summer is, ayan, brown naman yung mga yan. So, yun. Pag nag-summer kasi dito is sa December. So, baliktad kasi siya. Kaya, nauuna yung namin, yung Pasko namin is mainit. Kasi, December is summer na dito. So, as you can see, ayan, nag-i-start na yung winter dito sa New Zealand. So, June to August yung winter natin. So, mga September, okay pa. October, medyo malamig. Pero December is, summer na talaga yan. Mainit-init. So, hindi snowy yung ating Pasko. So, nauuna siya. So, maaga siya. So, ngayon, ganyan na. Diba? So, look at that. Isn't it beautiful? I love this. So, yun. This is New Zealand. So, pag narinig mo yung salitang New Zealand is, malawak na greener pasture yan. Mga malalawak na meadows yan. Siyempre, pag nandito ka sa mga gilid-gilid. Pero pag nasa city ka, siyempre iba naman. Kasi nasa city ka nga. Pero kahit di naman sa gilid-gilid ng cities is marami rin parang mga farms. Kasi yun talaga yung rin dito. So, main exports din na dito sa New Zealand is mga dairy products. So, New Zealand is well known for dairy products naman talaga kahit ano. So, until now, ganun pa rin. Dairy products pa rin yung isang products dito na ini-export. Tapos yung mga wools din sa mga sheeps. Tsaka yung so, ganun dito. Mga free range yung mga alaga dito. Kasi ganun talaga, malawak talaga yung space dito. So, parang alam mo yung, kasi sa Pilipinas, parang yung 1 hectare is parang feeling mo ang lawak na. Pero dito kasi mga hectares talaga siya na, as in malawak talaga siya. Na pag-aari lang ng isang tao, ganon. So, usually yung isang tao dito nakakapag ng 300 hectares na lang sa isang tao. Tapos tingnan mo to. Ito naman yung yung binili ko naman siya sa Temu lang. Tapos, ayan, para sa sasakyan, para while my baby is, ayan, nanonood siya while sitting on her car seat. Diba? Iba na talaga yung mga bata ngayon na marami ng kwan. Marami na silang mga, so, yan. Mga pastime nila is ganun siguro talaga yung generation na ngayon na yung pastime nila is yung manood din ng mga sa Teacher Rachel's. Marami rin kasing mga cartoons din na mga pinapalabas ngayon na para sa mga bata. So, ayan. Na na rin sila. Sabi nga nila yung main babysitter ngayon is naman yung sa panunood. So, siguro ganun yung generation ngayon. So, syempre, kailangan lang i-balance para hindi sila laging nakatutok dyan at mga times para manood, time to play, ganon. So, yun. Diba? Ang ganda ng nadadaanan pag uwi Look at that. So beautiful.
Easter gift. Oh, ang ganda ng malaking eggs niya, no? So, kailangan binilhan namin siya ng mga farm animals na pwede niyang laruin dyan. Oh, look at that. So, kompleto na yan. From horse to, sa mga baka, tsaka yung natin. So, lahat ng farm animals nandyan. So, look at that. So, may mga baboy na rin dyan. And so, that's it, guys. Thank you for watching our videos and see you again on our next video. So, let's go see! Ano meron dito? Ayun. Bye! Oh, di ba ang cute-cute ng na to? So, it's an Easter gift for our baby Kiana. I love this.